pinamagatan ko na an extraordinary warning. Yun po yung pamagat or title natin. Ibig sabihin, isang pambihirang babala. Yun po ang topic natin. Bakit ba sabi doon, ay manalangin muna po pala tayo. Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat po muli at sa pagkakataon, Panginoon, na magamit mo upang makapagbahagi, Panginoon, ng inyong mensahe. Tunay nga po sa oras na ito, Panginoon, kami po ay patuloy at sama-sama na lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Lord, sa oras na ito, sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong hamon, at panibagong pagpapala na amin pong Panginoong muling nakamtan buhat sa iyo. Maraming salamat, Ama. Tunay po, Panginoon, na pinatutunayan mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin na kulang nga po ang aming labi upang ikaw ay aming purihin, luwalhatiin at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya naman sa oras pong ito, kami po ay muli mong patawarin sa anumang mga nagawa namin hindi nakalulugod sa iyo, aming mga naisip man kami o mga sa aming mga pananalita, sa aming mga gawa, Panginoon. Lahat ito, Panginoon, inaamin namin na hindi namin maitatago sa inyo, Panginoon. Hindi man po mabanggit ng aming mga labi, ngunit inaamin namin, Lord God, na sa iyo'y hayag at lantad ang lahat ng ito, Panginoon. Kaya sa oras pong ito, kami humihingi sa inyo ng kapatawaran. Ganun din naman, Panginoon, dun sa mga tao na nagkasala sa amin, pinatatawad din po namin sila. Kaya naman sa oras pong ito ay malaya po namin tinatanggap, Panginoon, ang kapatawarang nagmumula sa iyo at ikaw rin po, O Diyos, ang aming itinataas sa gawain ito ng TAM Prayer Warrior, Panginoon. Tuklurin mo nga po kami, Panginoon, ng isang Espiritu, mayroon pong pangunawa sa inyong mga salita, O Diyos. Sa oras pong ito, Panginoon, sa inyo ko po ipinagkakatiwala, Panginoon, gawain ito, Panginoon, maging ang aking pagtayo sa inyong mensahe, Ama. Tunay nga, Panginoon, na inaamin ko sa aking sarili na wala po akong kayang gawin. Maliban, Panginoon, na ikaw ang maglagay, Panginoon, ng karunungan o kaunawaan sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan, Panginoon. Ikaw po ang tagapagsalita. Pasangkapanin mo lang po, Panginoon, ang aking labi, ang aking buhay ayon sa inyong kalooban. Kaya po, Lord God, sa oras na ito ay malugod ko po, Panginoon, tagubilin sa inyo, Panginoon, ang aking buhay, Panginoon, Lord God. At sa oras pong ito, bigyan mo po kami ng mga first revelation sa bawat salitang aming Panginoon pagmumulayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yun nga po na ang ating nga po ditong pagbubulay-bulayan ay patungkol po sa isang pambihirang babala. So, dito po, bakit po an extraordinary warning ang naging pamagat nitong ating pagbubulayan? Dahil meron pong tunay na paalaala ang Panginoon sa pamamagitan po ni Haring Solomon. Pasensya na po, hindi na po ako magbubukas ng camera ko po. Ayan. Purihin ang Panginoon. So, ano po ang babala sa atin? Ito po ang sinasabi na babala ng ating Panginoon. Huwag magpalason sa mga bagay na makamundo, kundi sa mga bagay na may kabuluhan. Saan po natin makikita ang mga warning? Doon po sa Book of John, 1 John 2:17, sabi po doon, huwag magpalason sa mga bagay na pansarili, kundi magpalason sa mga bagay na mayroong kabuluhan. Huwag sumunod sa gusto ng laman, magmahal sa kapwa at higit sa Diyos. Ayan, yun po yung sinasabi doon sa 1 John 2:17. Saan pong mga book and verses natin makikita ang mga paalaala? Marami po tayong book or chapter na mababasa, tayo po ay mayroong 23 chapter na doon ay makikita natin kung ano yung mga babala o paalaala sa atin ng ating Panginoon. Isa na po dito ay ito ngang sa 1 John 2:17 at doon din po sa Hebreo chapter 10 verse 19 to 21, Lucas 12, Kawikaan 15:31 to 32. Yan po ay
chapter lang na aking nakita na doon ay nababanggit yung ito nga, yung mga paalaala o babala ng ating Panginoon. Ano po, tungkol sa mga paalaala. Ano po, amen? So ngayon po ay ang ating pag-aaralan ay base sa Proverbs chapter 6, verse to 135. Ayan. So sabi po doon sa verse 1, aking anak, sa utang ba ng iba? Yan na nga. Ikaw ay nananagot. Verse 2, ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon, ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya. Ngunit ito ang paraan upang makaiwas ka sa kanya. Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Or huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Verse 5, iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas. So, ito po ay yung karagdagan lang karagdagan lang po ito sa mga pinapaalala ng ating Panginoon at gaya nga po nung nabanggit ko kanina na ang talagang paalaala ng ating Panginoon po doon ay ano daw po, ito ay pawang mga halimbawa lang na mga karagdagan sa atin tungkol po sa utang. Ayan, pag sinabing utang, ang una nating naiisip mga kapatid ay ano po, pera ito. 'Di ba po? Kadalasan naman ang inuutang natin talagang alam natin ay pera. Kung mga bagay man ito or material, ang sabi doon, ang madalas nating ginagamit na word doon ay hiram, hindi utang. Ano po? Pero pag utang talagang pera po ang nito ang tinutukoy nito. Ano po? So dito po ay makikita natin na doon pa lang sa verse 1, sabi nga doon, sa utang ba ng iba, ikaw ay nananagot. So madalas po sa atin, realidad talagang nangyayari po ito. At hanggang ngayon talaga, alam ko na bawat isa sa atin ay nakaranas ng mga bagay na ito. At ako po sa kasalukuyan ay talagang nakakaranas pa rin hanggang ngayon ng ganitong bagay. No po, anong ibig sabihin? Kasi nga po, tayo ay kumbaga andito pa talaga tayo sa mundo na ito na ating ginagalawan. No po, kaya napakarami, ito isa sa mga natitempt tayo na ito ay gawin. Ano po? Pero ang pinakamaganda naman po kasi dito is nauunawaan na natin ngayon itong ibig sabihin ng mga salitang ito. No po? Dahil nga nag-aaral tayo sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa verse 2 ay, ikaw ba ay nangako sa utang niya ay nasangkot at tunay nga naman po, hindi ko po sa inyo ikakaila na talagang ako po ay may sitwasyon na ganito, na yun nga po yung sinasabi ko sa ating Panginoon na sabi ko nga sa edad kong 59, Panginoon, sabi ko, pawalan mo na po ako sa ganito kasi noong kung okay lang noong mga panahon na talagang unang-una wala pa nga ako sa Panginoon at alam ko kinagistan ko na ito, kumbaga minana ko ito sa aking mga magulang, nakamulatan ko po ito sa aking mga magulang na ganun yung sistema nila, naririnig ko lagi at nakikita ko at minsan pa madalas nga, hindi lang minsan na mismong ako, kasama ako ng nanay ko, pangungutang, ayan, sa pamilihan, dahil kami po noong mga panahon na yun, ang amin po talagang kabuhayan nun ay pag hindi kopra ay palay, yan, mga ganyan po yung produkto ng lugar namin sa Quezon. So, lumaki po ako na ganun yung nakikita ko sa aking mga magulang. So, at ibig sabihin, na-adapt ko po yung mga ganoong pamamaraan, no? At hanggang ngayon, sabi ko nga po, parang nakakapagod na din. Nasa age of 59, sabi ko dapat graduate na ako sa ganoong kalagayan. Pero hindi ko nga rin po alam. Sabi ko po, habang pinag-aaralan ko po itong mensaheng ito, sabi ko, uy, Lord, salamat. Sabi ko kasi sa akin mismo mo
in-assign itong bagay na ito na matagal ko na po sa inyong hinihiling na makalaya na ako or makawala na ba sa ganitong sitwasyon 'no, ng pangungutang. So, dito po sabi ko nga wala akong maililihim sa iyo Panginoon, kailangan ko pong ihayag ito at alam ko na ito na po ang katugunan mo doon sa matagal ko ng dinadalangin na makawala na ako sa ganitong kalagayan. At ayun nga, nasabi doon sa verse 4 sabi dito, "Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan." So, ibig sabihin lang na bagaman tumatakbo yung panahon mga kapatid na ito ay ginagawa ko pa rin, nangungutang pa rin ako lalo na may mga tubo pa yung aking inuutang, hindi ako gano'n pa man nangyayari man ito or nagagawa ko pa man 'tong mga bagay na ito pero hindi po din ako tumitigil na manalangin at, lumapit sa ating Panginoon na ako nga ay pakawalan na sa ganitong pamamaraan ng buhay, 'no po. Kasi kung tutuusin nakatapos naman na ang mga bata nung mga panahon na yun, hindi naman din po talaga, madali ang makapagpaaral ng mga anak dahil ito'y isang napakalaking obligasyon ng isang magulang. So, talagang sabi nga ay makakautang ka dahil alam mo na yun ay kailangan ng iyong mga anak, 'no po. Pero kung yun sabi ko nga, kung sa mga personal lang din naman natin lalo na kung ito'y sa, ang pamamahain na kung sa halimbawa sabihin na natin sa pagkain o kung anumang bagay, kung tutuusin hindi na nga dapat natin ipangutang pa, eh, 'di po ba? Lalo na kung tayo naman ay, sabi nga ay gumagawa, masipag tayo, 'di po ba? Pero bakit ba nandoon pa rin yoong pamamaraan na yun ng pangungutang, 'no po? So, gano'n pa man sabi nga po ay, ah, huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. So, ayun po yung nangyayari sa akin parang hanggang ngayon dahil nga hindi pa lubos na tinutugon ng Panginoon yung panalangin ko na makawala na ako sa ganoong, pamamaraan o kaparaanan. So, sabi nga po dun sa verse 5, "Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibong sa kulungay umaalpas." So, talagang sabi ko napakagaling mo talaga po Panginoon kasi yung mga salita na ito ay talagang katotohanan. Ito talaga yung kinasasadlakan ko. Ito po talaga yung nilalakaran ko ngayon. Sabi ko nga, salamat Panginoon kasi ibinibigay mo yung kapahayagan na ito at alam ko ito na yung tugon mo sa aking matagal ng idinadalangin sa iyo. Kaya naman pagdating nga po doon sa verse 6, sinabi nga po doon tingnan mo yaong langgam, ikaw taong ubod tamad, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit siya'y walang punong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagapagmasid na sinusunod. Amen? So, dito sa mga halimbawa po na ito, paalaala sa atin i-ano lang din po natin sa ating mga sarili, bakit ba nga kailangan ko pang mangutang? Kung alam ko sa sarili ko na mayroon naman akong kakayahan, may lakas ako, 'di po ba? Mayroon namang kung kilala kong ang Diyos ang nagbibigay o nagpapala ng mga lahat ng pangangailangan, why not na hindi ko magawa o i-apply itong mga bagay na ito upang hindi na ako mangutang? Ano ba talaga yung rason bakit ba ako nangungutang pa? Yan po yung mga tanong ko, sa sarili ko sabi ko, masipag naman ako, totoo po talaga. Hindi na nga halos matulog mga kapatid, 'di ba? Ayan, nakakapaghanap buhay naman ako. Pero sabi ko nga, bakit ba hindi pa ako makawala dito? Ano ba talaga yung pinaka, sabi nga doon ay rason na bakit ginagawa ko ito? Maaring dito nabanggit kasi, yung, sinabi doon kanina na sabi doon ay huwag tayong magpalason daw sa mga bagay na walang kabuluhan o pangsarili lamang, ayun. So sabi ko, ibig sabihin tingnan ko sa aking ginagawa o sa aking sarili, ano ba talaga yung purpose ko, bakit ako nangungutang pa? Ano po, yun po yung nakita ko
na sabi ko nga, oo nga, bakit nga ba hindi ko, tiisin kung ano man yung mga pagkukulang diyan, sabi ko nga at totohanang ipagkatiwala ko sa Panginoon. Hindi ko kayang magawa kasi mga kapatid ngayon ano po, alam niyo kung bakit di ako makaalpas? Hindi po yung sarili ko, ang iniisip ko lalo na mayro'n po akong apo ano, na alaga, na parang ang sakit sa loob na sila ay nakakaramdam ng gutom. Unang-una po sa lahat 'yan, na siyempre ang mga 'yan ay talagang ang kahinaan din niyan ay pagkain pagdating sa tiyan. Hindi po ba bukod doon sa mayroon ng pagkain sa lamesa, mayroon pa rin 'yang talagang gusto o ire-request na mas gusto nila, 'di po ba? So, yung mga bagay po na 'yun ay napakadali naman talagang gawan ng paraan. At siyempre nasa kasama na rin po ito doon sa pagtuturo natin, pagte-train sa kanila. Ano po, ngayon ang nangyayari po kasi emosyon, nasama po kasi yung emosyon, parang laging nandun yung awa 'no, yung awa. Kaya sabi ko nga, may mali rin talaga sa puso. Alam niyo po yun, yung 'pag lagi mo talagang i-entertainin ay yung emosyon o yung parang masyado ka ng ano, yung emosyon sa buhay, nadadala ka po pala niyan sa pagkakasala, yung pagkukulang mo, nagkakaroon na ano, dinadala ka talaga niyan sa pagkakasala hanggang sa ang naiisip mo na nga lang talaga is mangutang kasi kailangan mong i-provide yoong kung ano yoong nakikita mo na wala doon na kailangan ng kasama mo, 'di po ba? Kaya pero simpleng bagay lang iyon, doon po talaga ako, nagkakaroon ng error sa pagsunod tungkol diyan sa pangungutang na 'yan, 'no, na hindi naman na talaga dapat. Kaya sabi ko nga, dapat talaga ako may baguhin ako sa akin unang-una sa aking puso, 'no? Hindi lahat kasi ng tibok ng puso natin o damdamin natin ay tama. Maaaring tama, pero mali ang pagkakagamit natin, 'no po, yung pagkaka-apply natin sa ating mga damdamin. Hindi po, hindi po tama dun sa gagawin natin, yung ating damdamin hindi akma, 'no? So doon po yun, nakita ko sa punto na yun na sabi ko, "Ay salamat Panginoon na eto isang point na po ito na nakita ko sa aking mga, pagkukulang," 'no? So yun nga na tingnan mo yaong langgam sabi doon, nag ano naka-ano na po kayo marahil nakakita na kayo ng mga langgam. Hindi po ba yang mga langgam na yan 'pag nakita natin yan nagagapang at, may dala-dala, ibig sabihin nag-iimpok po sila 'no. Ako nung maliit pa po ako or nung bata pa ako, ang hilig ko po talagang manood sa mga langgam na alam niyo yung hanay-hanay sila, tapos magtataka ka na lang may makikita kang langgam na may tangay-tangay na isang butil ng bigas, yung sabi ko, "Sa liit na ito ng langgam." Alam niyo 'yun, naglalaro sa aking, isipan habang pinapanood ko na ang liit-liit mo, ano ang tangay mo isang butil na ano, na bigas na malaki pa sa'yo, 'di ba? So, sa ngayon nakita ko rin doon na, oo nga 'no, sabi ko nga, ako pa kaya na binigyan ng Panginoon ng buhay, ng lakas 'no, at ng talento. Sabi ko nga na hindi ko 'yun sabi ko, "Hindi ko ba 'yun nakikita?" Pero alam kong ginagawa ko 'no, nagtatrabaho naman ako. Pero sabi ko nga, ayun ang wala sa akin, yung katulad ng langgam na, sa panahon ng pag-aani sabi nga dapat nagse-save ako. So wala rin po ako no'n mga kapatid, hindi ko po sa inyo 'yan ipagkakaila. Para bang nung mga panahon na hindi ko pa kilala ang Panginoon, maraming kasabihan, 'di po ba? At madalas kong naririnig 'yan do'n sa mga matatanda nung una na sabi, "Isang kahig, isang tuka." Parang gano'n po ako. Mayro'n po akong ugaling gano'n na pagka kumita na ako, okey lang bibilhin ko na 'yang mga needs na 'yan, 'yang mga ganyan-ganyan ano, or kung may wants man ako, ay isinasama ko na rin po. Gano'n po ang sistema ko. So, hindi ko po iniintindi yang save-save na 'yan or magkaroon man ako ng pahapyaw na damdamin doon sa pagse-save ano, hindi rin po ako gano'n ka-ano, sabi ko nga ano, wala akong disiplina. 'Yun po mga kapatid. Alam po ninyo, hindi ko puwedeng ipagkaila 'yan kasi kung makikita or may mga nakakaalam sa aking sitwasyon ay talagang hindi ko kayang ipagkaila po 'yun.
makikita po sa akin 'no, or sa takbo ng aking pamumuhay lalo na kung siguro kayo ay mga katabi ko lang dito, mapapansin niyo po 'yan. Sayang nga po, at, malalayo tayo. Sana kung siguro niloob ng Lord na kayo ay mga katabi ko, maaaring isa sa inyo mapapaalalahanan ako 'no. Pero dahil nga, wala kayo ano, ay parang sa Lord po talaga ako naghahanap ng katugunan do'n sa mga bagay na iyon 'no. Kaya sabi nga po sa verse 8, ano sabi doon? "Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw kailangay iniipon kung panahon ng anihan." Ayan, so yun nga po nabanggit ko na wala ako noon. Magkaroon man, sabi nga wala namang disiplina. So napakarami ko po pala talagang dapat pang ituwid sa aking sarili, 'no po. 'Di na po ako magbibigay ng iba pang halimbawa, sarili ko na lang po o yung buhay ko na lang po ang ihahalimbawa ko sa mensaheng ito dahil talaga pong ito'y talagang inangking ko na talagang tama po, ito po na yung katugunan ng Panginoon sa akin, 'no? Ang sabi po dun sa verse 9, "Hanggang kailan, taong tamad, mananatili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay?" Amen? So sabi ko nga, hindi lang pala basihan yung ako'y gumagawa o ano, yung pala pong isip ko tamad, 'di ba? Hindi ko ini-extend yung aking, pananaw. Ibig sabihin nandun pa rin ako, kabilang pa rin ako doon sa may katamaran pa din po ako. Dahil bakit? Oo, malakas ka, nagagawa mo kung ano man yung bagay na gusto mong gawin at ginagawa ko naman, mga kapatid. Ayan nga at, wala na halos tigil sa kakaluto, 'di ba, kakaligpit. Ibig sabihin lang na talagang ano, pero ang yun nga ang punto dun, yung aking motibo, isa na roon, na gawa ka ng gawa, sabi nga gano'n, sa paggawa mo ba, ano ba yung motibo mo, ano ba yung purpose mo? Ayun ang sinasabi doon, na yung akin po palang isip, tamad, hindi ko binabago, nakapix na ako doon sa araw-araw routine, ganyan na lang, di ba po? Dapat pala i-extend ko, bakit ba araw-araw na lang ay parang luto na lang ba ako ng luto? Aba, ay nalipas ang panahon, tumatanda ka, humihina ka rin dahil lakas lang yan. No? May pinanggagalingan yan, lakas mo na yan. Paano kung dumating na sa punto na talagang bawiin na yung lakas mo? Hindi po ba? So, andon talaga, may mag-fail talaga sa ginagawa natin. Amen? So, talagang sabi ko nga, salamat Lord, ipinapahayag mo sa akin ang mensaheng ito dahil talagang tinuturuan mo na ako. So, yun, yung isip ko, sabi ko, tamad pala yung isip ko, hindi ko binabago yung pananaw ko. Although na araw-araw na lang, ganito na nga lang, di ba dapat ma-realize ko na, aba, ay kung ganito araw-araw ang aking ano, abay, tumatanda ako. Ano bang magiging benepisyo ko sa ginagawa ko? Dapat po pala naiisip ko yun di ba ba? So, nawa, mga kapatid, maging isang halimbawa po itong karanasan kong ito sa bawat isa, no? Pero I'm sure kayo naman po ay mas kumbaga sa akin, alam ko mas stable yung inyong kalagayan. Ayan, kaya alam ko mas magiging kalakasan po po kayo mga kapatid. Ano? So, sabi nga po sa verse 10, sandaling tulog, kaunting idlip na lang. Sandaling paghalukit-kip, uh, pag-inin sa higaan at itong kahirapan sa iyo'y daratal katulad ng mandarambong para bagang magnanakaw. So, totoo po yun mga kapatid na dapat yung ating isip, sabi nga, oo, gumagana ang isip natin, pero dapat alam mong tama yung iniisip mo. So, lumilipas talaga ang panahon kung hindi tayo, sabi nga, ay hihingi ng karunungan sa ating Panginoon, ano? Nakatulad nga nitong pinag-aaralan natin na si Haring Solomon po ang nagsasalita dito, no? Ayan po, yung isang bagay na ay kumbaga, wala rin tayong kakahinatnan, mga kapatid. Ibig sabihin, dapat talaga maging matalino tayo. Amen? So, hindi natin kasi alam kahit na anong sipag natin, kung bukas ba ano ba ang nakalaan para sa ating bukas? O kahit na sabihin, may hawak kang kung ano man ngayon, sabi nga, hindi mo naman alam kung ano yung iluluubin ng Panginoon bukas o mamaya, di ba? Sabi nga, ang lahat ng bagay ay naglalaho dito sa mundong ito. Lahat ay, ano,
lumilipas. 'Di po ba? So, dapat naiintindihan natin yung mga salitang iyon na pinag-aaralan at isa na rin po yun sa mga paalala talaga sa atin. Amen? So, napakahalaga po pala talaga na tayo'y nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. No po? At sabi nga po dito, sa taong imbi at masama, walang tigil sa paggala upang ikalat sa iba di, na di totoo niyang salita. So ayun po, kumbaga, wala pa tayong napatutunayan do sa ating mga salita, pero nakakarating na yung ating mga sinasabi kung saan-saan, di po ba? Pero ang totoo nun, hindi naman natin nagagampanan. Parang nangyayari, sinungaling tayo dahil wala tayong buhay na patotoo doon sa ating mga sinasabi. Bagaman tama rin naman yung sinasabi natin, pero nagiging bulaan. Bakit? Kasi na hindi naman talaga natin lalakaran. Di po ba? So, itong mensaheng ito, alam niyo po, isang bagay po ito na idinudulot sa atin ay kalayaan. Alam niyo po yun? Isang kalayaan po. Napakaganda po ng ipinagkakaloob ng Panginoon na pangunawa sa atin dito sa mensaheng ito. So, kaya nga, hindi natin dapat, sabi nga, alam niyo yung taong imbi, parang ano siya, masama. Pagkakaintindi ko po dun yung imbi, yung parang wala lang pakialam, ganyan. Pero, sabi nga, pagdating dun sa mga bagay na wala namang kabuluhan, ay iyon yung binibigyan na, sabi nga ay ng panahon. Nandun nakapokus. Ibig sabihin, makamundo. Paano kung katulad natin? Ayan nga, nakakapaghayag na tayo ng salita ng Panginoon. So, sobrang napaka, napaka kahiya-hiya sa ating Panginoon. Na po, katulad po, naghahayag ako ng salita ng ating Panginoon and then wala man lang akong conviction do sa aking mga sinasabi, mga kapatid, nakakatakot kung anong pwedeng gawin ng Panginoon sa akin, hindi po ba? Kaya hindi po talaga madali, mga kapatid, ang maging, sabi nga, born again, kasi talagang marami po tayong sa sarili po talaga natin. Marami tayong dapat ilaglag, maraming dapat baguhin, marami tayong dapat pag-aralan sa atin po talagang mga sarili. Amen? Dahil tayo po talaga ang magiging modelo ng ating Panginoon. Ano po, bukod sa ang model natin ay ang Panginoon, ay talagang tayo po naman ay gagawing modelo ng Panginoon kung sabi nga tayo ay matututo sa kanyang mga salita. Amen po. So sabi nga po, dahil dito, kapahamakan niya ay biglang darating sa sugat na tatamuhi, hindi na nga siya gagaling. So kung magpapabaya po tayo, ay kamamatayan na nga po natin kung ano yung sitwasyon natin ngayon, sige, hanggang dyan ka na lang mga kapatid. Kaya mahalaga rin po pala talaga mga kapatid yung nare-review. Diba? Mahalaga rin po yung tayo nakakaranas ng pain. Bakit? Kasi pag tayo po'y nasaktan, talagang doon natin masasabing, Lord, nasaktan ako. Diba po? Doon tayo nakakaalala sa ating Panginoon. Kaya hindi po talaga pwedeng mawala sa atin yung mga karanasan na ganito. Na tayo nare-review, yan. So, pinagdadaanan ko po yan ngayon unang-una sa aking mga anak, mga kapatid. At hindi rin po madali naman mga kapatid ang magtuwid. Alam nyo, kaya po, sabi ko nga sa mabuti't masama, God is good all the time. Bakit po? Kaya ko sinasabi yun mga kapatid. Ako po'y tumatayo sa ganoon. Sabi ko nga mahirap namang ituwid kasi hindi naman ako perfect, di ba? Pero kailangan kong gawin. Kailangan kong sabihin sa anak ko na mali yan. Anak, dapat hindi ganyan yung takbo ng isip mo. Oo, magkaiba tayo, mataas ang pinag-aralan mo. Ako, experience lang, anak. Diba? Kung ang anak mo ay medyo talagang sasagutin ka niyan or ang attitude niyan, hindi ka parang mawawalan siya ng respect sa iyo. Mararanasan. Sabi ko nga, grabe talaga Lord. Sabi ko nga sa mabuti at masama, mabuti ka. Bakit? Kaya ako po yan nasabi talaga is pagka po gano'n na yung response sa akin ng anak ko, hindi po para makipag-debate pa ako o para makipag-argue pa ako sa kanya. Alam niyo po kung ano ang ano ko doon, panggamot, panalangin sa Diyos po ako naluhod, nagsusumbong ako sa Panginoon. At masakit din naman po mga kapatid talaga na makitang ang anak mo ay dumadanas din ng hirap. Sa totoo lang po, na hindi mo naman siya idinadalangin na maranasan niya yung mga bagay na yun. Pero wala kang magawa kasi alam mo na ang Diyos ang nagtutuwid na sa kanila.
Kaya doon mo masasabing, "Anak, mas mabuti nang makinig ka sa akin kaysa ibang tao pa ang magtuwid sa iyo, ang pumuna sa iyo, at lalong mas masakit kung ang Panginoon na ang magtuwid sa iyo, anak. Bilang kasangkapan ng Panginoon, hindi mo man ako ituring na magulang mo o ina mo." Sabi ko nga, ang Panginoon, anak, kilala mo. 'Di ba po? So, ganyan na po ako sa mga anak ko. Pero nung araw na hindi po ako nakakakilala sa Panginoon, palo. Palibhasa naman maliliit pa sila. O para bang kung nangyayari tuloy sa sa akin ko, ano, sabi ko parang ganti-gantihan na lang din, eh, ano po dahil sabi ko nung araw pinapalo ko sila, ngayon sabi ko parang ito yung palo sa akin ng Panginoon, eh. Kaya po talagang mga kapatid, kailangan natin talagang mag-aral ng salita ng ating Panginoon po at talagang intindihin natin kung ano yung pinapahayag sa atin sa bawat salitang ipinapahintulot ng Lord na ating mabasa. No po? Kaya ang Biblia talagang sabi ko nga sagrado ang salita ng Diyos sa Bible. No po? Ayan. So nawa ay naiintindihan niyo po ako no sa aking nauunawaan sa mensaheng ito. At sabi nga po doon, ayan, sabi sa verse 16, ang sabi doon, kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na ang kanyang kinasusuklaman. Sabi dito, may 7 bagay. Sabi doon sa verse 17, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay sa walang kasalanan. Ano? Yun. Mga bagay na yun, kasuklam-suklam sa Panginoon. Hindi man po yung literal na tayo ay pumapatay, pero tayo po ay nagiging sanhi ng pagkakasala ng ating mga kapwa o kapatid man o mga kung sino man, sabi ng ganon, ay isa na rin po yun sa pinapatay natin. Ang alin doon, mas masakit po dahil spiritually pinapatay natin sila. Alam niyo po yun? Kaya wag po natin masyadong ipukol yun sa literal na kamatayan po. Ano? Eh di, kung yung pong mga tao na pumapatay ng kapwa-tao nila na literal, ano po, kasalanan, ay how much more po yung pumapatay ng kaluluwa, ng spirit, di po ba, ay mas matindi po yun. Ano po mga kapatid? Kaya ang linaw ng sinasabi ng ating Panginoon na yung 7 bagay po na yun ay isa sa mga dapat ay hindi natin ginagawa, no? Yan. Kaya sabi nga doon sa pamagat natin ay pambihirang paalaala o warning sa atin ito. Bagaman ay sinabing ordinary, pero pambihirang mga paalala. No po, totoo po naman talaga. Kaya sabi sa verse 18, pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, pangapaang ubod-tulin sa landas ng kasamaan. Oo, totoo po yan mga kapatid. Napakabilis natin. Pag naisip natin yung ating mga pangyapak ay antulin na sabi nga humakbang patungo doon sa hindi natin alam ay kapahamakan na pala natin. Ano, ganun kabilis tayong magdesisyon, no? Na madalas ay lalo na kapag ang ganda ng offer sa atin, di pa ba? Kasi ang mundong ito hindi nag-offer ng pangit. Puro magaganda po ang offer niyan. Ngayon, tayo bilang mga matindi sa blessing, sabi nga, kahit Kristiyano na, doon nakapukol sa blessing, no? Hindi na natin naiisip na teka lang, baka mamaya sunggab tayo ng sunggab, pain lang pala sa atin yan. Di po ba? Kasi nasa mundo pa po tayo. Amen? So napakahirap po talaga na maging isang tunay o legit na mananampalataya. No, mga kapatid, marami po talaga tayong pagdadaanan, marami tayong pagdadaranasan. Yan. Sabi nga po doon, saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin. Pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Ayan po ang gawain ng mundo eh. Kaya nga ito'y pambihirang paalaala sa atin na kahit tayo ay nasa Panginoon minsan napapasangkot pa rin tayo sa mga ganito, di po ba? Hindi po natin maiwasan. Pero ang pinakamaganda nga po ay tayo ay bumabalik. Kumbaga, nare-realize natin na mali yung aking nasuutan o nasangkutan na usapan. Di po ba? Kaya mas maganda na mga kapatid na tayo ay maging maingat at masabi nga dito ay yung sa salitang mapaglubid ng buhangin. Ibig sabihin mapagawa ka ng mga mabubulaklak na salita no na hindi naman totoo. Pero tayo mga kapatid, mas mabuti na mapaglubid tayo
doon sa mga kapaki-pakinabang na mga salita. Yun po yung ibig sabihin ng ating mensahe ng Panginoon. No po? At dito rin po ay nabanggit dito yung babala laban sa pakikiapid. Ayan, hindi lang po ito mga kapatid tungkol sa sa asawa, sa girlfriend, or sa isang lalaki at babae, yung mga ganyan, o relasyon. Marami pong bagay na tayo ay nakikiapid, katulad nga lang po ng pagpatol sa mga usapin na hindi naman nakalulugod sa Panginoon. Isa po yan sa nakikiapid tayo. Kumbaga, imbis na tayo ay maging, sabi nga ay tagapagpatay ng mga salita o usapin na hindi naman dapat, ang gagawin pa natin ay tayo makikinig at talaga namang sabi nga ay pagre-remind pa natin hanggang sa ayun na, pumatol na tayo, nakisalita na rin tayo, nakiapid na tayo. Di po ba? So hindi lang po sa isang relasyon, ibig sabihin sa mag-asawa o mag-jowa, yung ibig sabihin ng pakikiapid. So ayan, malinaw naman po sa atin ano ang about dito sa pakikiapid. Sabi nga po dito sa verse 20 ay ano, aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin, huwag mong tatalikdan turo ng inang giling. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay sa tulog mo ay bantay sa paggawa ay alalay. So, ibig sabihin, kung mabuti ang mga salita na ating tinatanggap sa buhay, sa anumang gagawin natin, laging andoon, kumbaga, maganda yung pattern natin. Hindi tayo kumbaga ay maliligaw at sigurado tayo na yung kahihinat na ng ating mga ginagawa ay magiging totoong successful sa buhay natin. No po, kapaki-pakinabang ibig sabihin. No? Ayan. Kaya napakahalaga po, no? Yan nga sabi ko nga talagang ang mga anak ko po, alam nyo, sabi ko nga kay Sis Fred kanina nung ganyan, kahit naman tayo, parang sasabihin mo na, sana hindi ka na lang lumaki, di ba po? Pero pangit po yun, masama yung mga pananalitang ganoon. Kaya lang, hindi nga maiwasan na parang pangit mang sabihin, pero yun ay may totoo, di ba po? Ayan, yung mga bagay na sabi ko nga, oo nga, talagang nakakabaliw ang buhay kung tutuusin mga kapatid. Pero sabi nga, yung na natin, kumbaga pagbulay-bulayan natin is yung mga bagay na magdadala sa atin sa kapaki-pakinabang at tayo rin ay maging kapaki-pakinabang sa iba. Yun yung dapat talaga natin na makita sa mundong ito na ating ginagalawan. At talagang sabi nga ay maging kasangkapan tayo ng Panginoon doon sa kanyang kabutihan. Kaya sabi nga po sa verse 26, babaeng masamay, sabi, maangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buong mong pamumuhay. Ayun, ibig sabihin talagang kung tayo'y padadala sa mga magagandang salita o offer, sabi nga ganoon ay tulad ng isang tinapay na kung saan ay yung halaga ng isang tinapay na yun, kumpara mo lamang doon sa kasiyahan mo, paimbabaw lang, hindi naman talagang totoong panghabang yun, panghabang buhay, kumbaga, yun. Kaya sabi ko nga, oo, talagang sa nga panahon ngayon mga kapatid, upang tayo ay makaranas ng talagang buhay na kasiya-siya, sabi nga ganun, ay maraming bagay na dapat pa rin talaga nating pag-aralan, maraming bagay na dapat din nating i-apply sa ating mga sarili na hindi pa natin sabi na hindi pa natin na itatry na i-apply sa buhay natin. Na yun naman ang talagang dapat na sa panahon ngayon. Kasi generation by generation na po tayo ngayon. Pero hindi ibig sabihin na, generation by generation, ano ba yung mga panibagong generation ngayon ay talagang worldly. Hindi po ba? Hindi naman ganun. Kaya nga tayo ay, sabi nga ay iniloob ng Panginoon na maabot ng kanyang mga salita at ito nga yung mga paalala sa atin. Ibig sabihin, malaki ang chance natin na tayo hindi pa rin papahamak, hindi pa rin tayo kabilang sa makamundong mga gawain, di po ba? Kaya napakahalaga po na talagang tayo ay nakakapag-share ng mga natututunan din natin, di po ba? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa.
tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Amen? Ang sino mang magnakaw ay tiyak na nagkakasala. Kahit yaon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Ibig sabihin, alam mong masama ang magnakaw, yung ninakaw mo halimbawa ay nabusog ka man nun, pero nabusog ka nga, pero alam mo yon sa sarili mo na masama pa rin ang pinanggalingan nun. So, hindi rin nakakalugod sa ating Panginoon. Kasi sa maling kaparaanan, worldly pa rin do. No? Yung kumbaga, inairan mo pa rin yung laman mo. Dahil, yan nga ang madalas na tinitira ng Panginoon, ng masamang espiritu sa ating tiyan, nandiyan talaga ang karamihang kahinaan ng tao sa tiyan pag nagugutom na. Di po ba? Kaya ngayon mga kapatid, alam niyo po ba na talagang talamak na ang kasamaan ng mundong ito. Tingnan mo sa mga makikita lang natin pangkaraniwan mga kapatid, sa halimbawa, may motor. O, yung akala natin okay yung mga nagmumotor, hindi naman po tayo nagbibintang, no? Pero talaga nakikita natin, motor sa bike, halimbawa, motor sa kotse, yung parang mag-ano yan. Yung pala, may hahablutin na napakabilis, unang-una dyan, yung gadget. Alam niyo, yung mga ganoong pangyayari sa isang iglap, sabi ko, oo nga, no? Gano'ng katindi ang demonyo kung kumilos sa buhay ng tao. Di po ba? Parang sa gutom, siyempre, mga nangangailangan yan. Unang-una na, siyempre sa pangangailangan nila sa pagkain, kaya nila nagagawa yan. Pero, oo, nagagawa nila yan, nakakakain sila, pero talagang hindi maganda. Ano po, mabuti na yung manghingi ka no? Minsan din iniisip ko, paano kaya itong mga namamalimos na ito? Ito ba ay, sabi ko nga, ay, Panginoon, totoo bang kalugod-lugod ba ran? Pero ang ano ko po dun, pang-unawa ko mga kapatid, alam niyo kung ano, siguro dun sa kanilang sa kanilang tawag dito purpose, sa kanilang mga pag-iisip na talaga ay sila nabubuhay sila ng kakapalimos, kakahingi. Hanggang diyan na lang talaga, hanggang sa yun nga, sa mga bata nangangasagasaan, ay ending na yung buhay nila sa ganoong sistema. Bakit? Kasi hindi na nag-i-extend yung utak nila. Tamad nga di ba yung utak nila? Hindi lang naman natin masasabing ang katamaran ay yung hindi ka gumagawa di ba po? Yung mga bagay sa parte ng ating katawan, may mga nakikita tayo, yung pala, ang tawag doon, tamad. O, di ba? Una na nga yung isip natin, ang tamad-tamad mo mag-isip ng mga bagay na kapaki-pakinabang. Diyan ka na lang lagi sa, ito na lang, simple na lang, okay na yan. Yan, di ba po? Kaya kinahihinat na natin, paghihirap, hanggang nasaglak nga tayo sa pangungutang. Di po ba? Minsan may mga bagay na talagang masakit tanggapin, pero ang totoo, masakit po talaga Ako, nasasaktan po ako sa sarili ko dahil ako ito. Amen? Praise God. So, sabi nga po doon sa verse 31, kung siya ay mahuli, ang bayad ay 7 doble. Ang lahat niyang pag-aaral ay kulang pang panghalili. Nakakatakot, di po ba? Kung ang gagawin, ipagpapatuloy pa ba natin yung mga bagay na alam natin, lalo na ngayon at nahahayag na yung mga pagkukulang na yan, yung mga kamalian na yan, ipagpapatuloy pa ba natin? Hindi na mga kapatid, baguhin na natin kasi ito na yun tinutugon na ng Panginoon, di po ba? Praise God. At sabi nga po doon, ang mag-isip, sabi doon sa verse 32, ang mag-isip, pangalon niya ay isang taong mangmang. Diba? Sinisira ang sarili, buhay niya, at pangalan. Tunay nga po, 33, ang tangi niyang mahihita ay pahirap sa sarili, di na niya mababawi ang kanyang pagkaduhagi. Yung paghihirap, hindi na, doon ka na lang nakabaon sa ganoong sistema mo anong aasahan mo? Di paghihirap pa rin talaga. Di po ba hindi ka natuto sa mga nararanasan mo? Di ba po? Kaya sabi ko nga, napakaganda ng mensaheng ito sa akin talaga, Panginoon. Kasi bakit? Marami po akong nakita rito sa aking sarili. Sabi ko, nakakaya naman, Lord, sa'yo na pinapahintulutan mo ako mag-share ng Word of God. Ang salita mo ay talagang parang, sabi nga, ay mahigit pa sa tabak na tigkabilay, talim, na tumatagos hanggang sa utak, sa buto. Di po ba?
ay ako po talaga, kanina lang po talaga tumutulo yung luha ko. Kasi sabi ko, "Lord, ang sakit, ang dami ko po palang dapat nailaglag sa aking sarili." Alam niyo talagang ako po ay naturuan nito, pero bagaman pinasasalamatan ko po sa Panginoon kasi ito na po yung tinugon ng Panginoon na matagal ko na pong hinihiling na makalaya po talaga ako sa pagkakautang. Kasi ano pa naman ang sabi ko nga po sa Panginoon, Panginoon, tama na po yun na nung mga panahon naman na yun, talagang para ako laging nasa number 7, number 6 na ganyan na electric fan, kumbaga kung ano man na appliances kasi nga po ay talagang sabay-sabay, college, high school, ganyan. At lahat ng pangangailangan ng mga bata, di po ba? Kaya tama na po, Lord, sabi ko, ngayon naman po ay gusto ko ng makalaya. Amen. So ngayon, sabi ko ay may kalayaan ako kasi nakita ko itong mensaheng ito na yung nagbigay ng liwanag sa akin sa mga kaparaanan. Ano po, matuto na ako, wag kong pairalin lagi yung pusong mamon, sabi nga po, ano? Kaya ako nagagawa yung mangutang kasi bakit? Nandoon may mga trabaho na mga anak ko, sabi ko nga yung mga trabaho na yung mga anak ko, ipinakita na sa akin ng Panginoon na oo, may trabaho sila, 'di ba po? Tingnan mo, nagluluto ka, yung kinikita mo halos sa kanila pa rin, 'di ba? So, asan dun yung aking, sabi ko, oo nga, mapapagod ang hininga ko na ganito ang sitwasyon ko. Kaya talagang totoo, saktong-sakto sa akin, tamad ang isip ko. Ngayon nabuksan, salamat sa Panginoon. Kaya bago po tayo magtapos, ang sabi nga po dito, sa verse 34 to 35, sapagkat ang palibog ho sa tao ay nag-uudyok, ang puri nga ay ibangon, kahit buhay ay malagot. Ay nga po, ano? Wala, wala kang itutumbas para kamtin ang patawad. Kahit gaano pa karami ang sa kanya ay ibayad. Ayan. So, ibig sabihin, anumang sipag at gawin ko, no? Kung hindi ko talaga babaguhin yung takbo ng aking pananaw, ay talagang ganun po ang kasasadlakan ko. Kahit na sabi nga may hawak pa man akong pera, hindi matutumbasan kasi hindi na bago yung aking pananaw. Doon ako sasadlak talaga mo. Yun po, yung nakakagalak sa puso ko ngayon. Kaya po ako ay nakakatayo sa inyong harapan kasi meron naman po talaga akong sabi nga ay buhay na patotoo na ginagawa na ng ating Panginoon sa buhay ko. Sabihin, nararanasan ko yung pagproseso ng Panginoon sa pagbabago po ng aking spiritual life. Amen. At iyan po ay sa tulong nyo, mga kapatid. Amen. So, doon po nagtatapos ang aking pagbabahagi sa umagang ito. Kaya napahaba man, mga kapatid, alam ko na kayo naman ay napagpala din ng salita ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Ama, sa pagkakataon na nakakaunawa kami sa inyong mga salita at higit sa lahat, sa mga paalalang ito, Panginoon. Bagaman, Panginoon, ay naunawaan namin kung ano yung mga bagay na talagang gusto mo na ipaunawa na mga paalaala sa amin. At marami pa po pala talagang bagay na sa pamamagitan ng buhay ng Haring Solomon ay naunawaan namin na hindi po biro talaga na mamuhay sa mundong itong aming kinalalagyan. Kaya Ama, patuloy po namin inaangkin na ang aming buhay ay laging konektado sa inyo dahil kung hindi, Panginoon, maaaring patuloy at malagot ang hininga namin nang hindi pa rin kami maliligtas, Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, nahayag po ang inyong kapangyarihan at maraming salamat sapagkat binigyan mo kami ng kaunawaan. Amen and amen. Salamat po.